What's up guys? Welcome back sa panibagong vlog. For today's video, sasama ulit kayo sa amin sa isa na namang tattoo tour. Ngayon naman, nandito tayo sa Makati. Kung matagal na kayo nanonood ng vlogs namin, alam nyo na hindi lang kami sa shop tumatanggap ng clients. Nagtutour talaga kami sa iba't ibang lugar tulad ng Makati, Cubao, Quezon City, Manila, Las Piñas at syempre ang main shop namin ay nasa Silang Cavite. Marami kasi kaming clients na gustong magpatattoo pero nahihirapang bumiyahe papuntang Cavite, kaya kami na mismo ang lumalapit sa kanila. So tara, samahan nyo kami sa buong araw at tingnan natin kung ano ang mga tattoo na gagawin natin today. Marami nagtatanong kung kailan ako nagsimulang magtattoo. Actually, 19 years old pa lang ako nung nagsimula ako noon. Noong una, halos wala talaga nagtitiwala sa akin. Normal lang naman siguro yun kasi kailangan mo munang patunayan sa mga tao ang skills mo. Hindi naging madali ang journey, dumaan din ako sa panahon na naghihintay lang ako ng clients. Nagpa-practice araw-araw at nanonood ng iba't ibang techniques para mas gumaling. Fast forward to today, sobrang blessed ako dahil halos 2 buwan na nagpo-fully book talaga yung schedule natin. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitigil mag-aral. Sa tattoo industry kasi, hindi pwedeng tumigil sa pag-i-improve. Ayan na, nandito na yung first client natin. Bago tayo magsimula, lagi muna natin i-check ang design. Hindi porke may mga design ng client, automatic na agad tayo magtatattoo. Tinitingnan muna natin kung babagay ba sa placement, kung tama ang size, kung kailangan bang dagdagan o bawasan ng details para mas maganda siyang mag-heal. Isa ito sa pinakamahalagang parte ng tattoo process. Kasi kahit sobrang ganda ng design, kapag mali ang placement o sobrang liit ng details, posible na mawala ang ibang linya paglipas ng maraming taon. Kaya lagi ko sinasabi sa clients ko, mas okay ang design na tatagal kaysa sa design na mas maganda lang sa umpisa. Habang ginagawa natin ang tattoo, gusto ko lang sagutin ang mga isa sa pinaka-common questions. Masakit ba magpa-tattoo? Ang totoo, depende talaga. Depende sa pain tolerance ng tao at depende rin sa placement. Mas masakit kapag manipis ang balat o malapit sa buto. Pero karamihan naman ng clients natin natapos ang session ng maayos. Isa sa mga tips ko lalo na sa first timers, huwag kayong pupunta ng walang kain. Importante na nakakain kayo bago ang appointment para hindi kayo mahilo habang nagpapatattoo. Magdala rin ng tubig at kung mahaba ang session, pwede rin kayo magdala ng snacks. Mas relax ang katawan kapag prepared. Ngayon naman, pag-usapan natin ang aftercare. Marami mga gandang tattoo ang nasisira dahil hindi nasunod ang tamang healing process. Pagkatapos ng tattoo session, hugasan lang ito gamit ang mild soap at malinis na tubig. Lagyan ng manipis na layer ng recommended moisturizer, huwag kakamutin kahit nangangate. Huwag ding pipitasin ang mga nagbabalat. Iwasan muna ang swimming, dagat at direktang sikat ng araw habang nagpapagaling ang tattoo. Kapag fully healed na, gumamit na ng sunscreen para mas tumagal ang details at kulay ng tattoo. Tandaan nyo, ang tattoo artist ang gagawa ng artwork, pero kayo ang mag-decide kung gaano kaganda ang magiging healed result sa pamamagitan ng tamang aftercare. Natapos na naman ang isa na namang successful na tattoo tour dito sa Makati. Sobrang saya pa rin sa pakiramdam na makita ang mga reactions ng clients pagkatapos nila makita ang finished tattoo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko ang trabaho ko. Hindi lang kami gumagawa ng tattoo. Nagiging parte rin kami ng mga memories, milestone at stories ng bawat client. Kung gusto nyo rin magpabook ng tattoo session, pwede kayong mag-message sa page namin. Nasa Silang Cavite ang main shop namin. Pero regular din kaming may tattoo tours sa Makati, Cubao, Quezon City, Las Piñas at Manila. Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, don't forget to like, comment, and subscribe at i-comment nyo na rin kung saan ninyo gusto ang next tour namin. See you guys sa next vlog. Ingat palagi at maraming salamat sa suporta.